Manong, 2 fishball po. Nakangiting sinulyapan ni Mira ang binata na abala sa pagtusok ng fishballs mula sa kawali na may kumukulong mantika. She has a good impression towards him. Sa kilos at pananalita nito ay mukha itong mayaman pero mukhang sanay naman sa pagkain na hindi kadalasang kinakain ng mga taong nakakaangat sa pamumuhay. Sa totoo lang ay nahihiya siya na ayain ito roon pero wala naman siyang ibang choice dahil wala siyang sapat na pera para ay libre ito sa isang maayos na restaurant. Ayaw naman niya na magkaroon ng utang na loob sa isang estranghero kaya hindi niya matanggihan ang hiningi nitong kapalit sa ginawang pagtulong sa kanya upang makalapit kay Mr. Baltazar. Here, kinuha niya ang isang plastic cup na puno ng mainit na fishball na iniabot sa kanya ng binata at tahimik na sumunod dito papunta sa isang bakanting upuan. May ilang dumaraan na napapatingin sa kanila. Karamihan sa mga iyon ay mga kababaihan na hindi maitago ang paghanga sa mga mata ng mga ito. Sinulyapan niya sandali ang binata sa kabahagyang kinagat ang labi niya sa kamuling tumingin sa gawin ng mga babaeng tila kinikilig habang bumibili rin ng merienda at panakanak ang sumusulyap sa binatang nasa harapan niya. Tingin niya ay empleyado ang mga ito sa opisina ni Mr. Baltazar base sa suot na uniforme ng mga ito. Afraid of being caught again, paimpol niyang tinitigan ang binata at kinabisa ang itsura nito. Sandali lang iyon pero parang umukit na sa isipan niya ang gwapo nitong mukha. Ang malalim nitong mga mata, makapal na kilay, matangos na ilong at mapupulang labi. Napailing na lang siya at pasimpleng ngumiti. Isa ito sa mga lalaki na sigurado siyang gising na gising nang magsabog ng biyaya ang Diyos. Care to share your thoughts? Bahagya niyang kinagat ang labi at agad din binitawan iyon ng masalubong ng mga mata niya ang nakangiting mga mata ng binata. Wala po, naisip ko lang, yung batang cute na customer namin noong isang araw, palusot niya. I see, tumanggo tanggang sagot nito saka isinubo ang fishball na tinusok nito gamit ang maliit na barbecue stick. Mahilig ka sa bata? Maya-maya'y tanong nito, nagkibit siya ng balikat. Hindi dahil sa mali ito ng pagkaintindi sa kanya kundi dahil sa hindi niya alam ang sagot sa tanong nito. Nag-iisa siyang anak at hindi nabiyayaan ng kahit isang kapatid. Lumaki siya na tanging mga magulang ang nakasama at walang ibang kamag-anak. Bukod kay Missy at sa pamilya nito ay wala na siyang iba pang kaibigan. At ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya at sumama sa isang lalaking isang beses pa lang niya nakita at nakilala. Kung hindi lang dahil sa ginawa nitong tulong upang makausap niya si Mr. Baltazar ay siguradong hindi niya ito pauunlakan. Mukha naman itong mabait pero masyadong mahalaga ang bawat oras niya para gugulin sa mga ganoong bagay. Isa pa ay nahihiya siya rito. Sa kilos at pananalita nito ay sigurado siyang hindi ang mga katulad niya ang nasa circle ng mga kaibigan nito. Siguro ay masyado lang talaga itong mabait at palakaibigan tulad na lang sa batang kausap nito kanina. Tipid siyang ngumiti saka ipinagpatuloy ang pagkain habang pasimpleng sinilip ang oras sa luma niyang cellphone. So, how are you related with Mr. Baltazar, Almira? Napakunot ang noo niya at nagtatakang tumingin sa binata. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Tila naman nahulaan nito ang nasa isip niya. Ngumiti ito saka sumipsip sa straw ng soft drinks na binili rin niya. Narinig ko na nagpakilala ka kanina sa receptionist. Nakangiti pa rin ito na tila natutuwa habang pinagmamasdan siya. It's a good thing na nandoon ako kanina kung hindi, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Pasensya na, nawala na sa isip ko na magpakilala sa you, nahihiyang paliwanag niya. Mira, Almira Velacion po pala. Inilahad niya ang isang kamay at nakangiting iniabot rito. Tumingin doon ang binata, bahagya siyang napakagat sa labi at tumingin sa nakalahad niyang kamay. Unti-unting napawi ang ngiti niya at akmang babawiin na ang kamay na nanatiling nasa ere nang bigla niyang maramdaman ang mahigpit na paggagap doon. I'm Mateo Cervantes, nakangiting pakilala nito sa sarili. Mateo Cervantes, bulong na ulit niya sa pangalan nito. Hindi niya napansin na nakatitig na siya sa binata pati na ang pagningning ng mga mata niya nang maalala ang pamilyang pinagsilbihan ng tatay niya at tumulong sa kanila. Cervantes ka? Excited na tanong niya at hindi na nagawang sagutin ang tanong ng binata. Kilala mo si Mr. Bernard Cervantes? Kamag-anak mo siya. Noong bata pa siya ay madalas siyang isama ng tatay niya sa mansyon ng pamilyang iyon. Katunayan ay nagkaroon siya roon ng kaibigan.
Pero pagsapit niya ng 7 taon ay hindi niya na nakita pa ulit ang kaibigan niya dahil dinala na ito sa ibang bansa at doon pinag-aral. Napawi ang ngiti niya nang mapansin ang pagseryoso ng mukha ng binata at ang pagkalas ng kamay nito na mahigpit pala niyang hawak. Nahihiyang pilit siyang ngumiti at humingi ng pasensya rito. "Why do you ask?" Napakurap siya at nagtatakang tinitigan ang binata pero agad din niyang binawi ang mga mata dahil hindi niya matagalan ang pagtalam ng titig nito. Wala naman po. Just random question. Kilala siyang business tycoon, hindi ba? Mukhang rich kid ka kasi. Naisip ko lang na kamag-anak mo siya. Pilit siyang ngumiti. Isinubo niya sa bibig ang straw ng soft drinks na hawak niya saka iniiwas ang tingin. Bigla siyang nakaramdam ng pagkalang sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya o nasabing hindi nito nagustuhan dahil sa pagbabago ng reaksyon nito. Gumalaw ang panga ni Mateo habang titig na titig kay Mira. His good impression towards her suddenly disappeared. Kilala ko siya pero sad to say, sa surname lang kami magkapareho. Kaya hindi ako mayaman. I'm just an ordinary employee with poor family background. Bahagyang kumunat ang noo Mira. Pakiramdam niya ay may ibang ibig sabihin ang sinabi nito. May galit, may diin. Nakaramdam siya ng kuryosidad pero pinili na lang niyang manahimik. Tumango na lang siya at ipinagwalang bahala ang sinabi nito. Tutal ay bago pa lang sila nagkakilala at hindi sila magkaibigan para alamin ang anuman tungkol sa personal nitong buhay. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis. Huling-huli ni Mira ang pagngisi ni Mateo na hindi pa rin niya maunawaan. Nagsisimula ng maluso ang magandang impresyon niya sa binata dahil sa biglang pag-iba ng mood nito. It may too shallow to judge pero wala siya sa lugar at oras para isipin pa ito. At hindi na mahalaga kung ano man ang tingin niya sa binata at ganoon din ito sa kanya. They are both strangers. He helped her and she was grateful about it. Muli siyang nagpasalamat dito at akmang tatalikod na nang bigla itong nagsalita. Are you disappointed that I'm not related to Bernard Cervantes? Mira, anak, hanggang ngayon ay hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka kumuha ng perang ipinambayad mo sa ospital, ani Aling Linda. Nakita ko ang bill at ang resibo ng binayaran mo. Lumingon si Mira at nakangiting umupo sa harapan ng ina habang binabalatan ang mansanas na hawak niya. 1 linggo na ang nakaraan mula nang makalabas si Aling Linda sa ospital. Kahit papaano ay bumubuti na rin ang kalagayan nito dahil sa suporta ng mga gamot na iniinom nito. Pero ganoon pa man ay mahigpit na ipinagbili ng doktor na kailangan na itong maoperahan sa lalong madaling panahon para hindi tuluyang kumalat ang cancer sa katawan nito na anumang oras ay maaari nitong ikamatay. Ginamit ko po yung naipon kong pera para sa tuition ko sa susunod na pasukan. Aniya pero ang totoo ay kulang na kulang pa ang lahat ng pera na naipon niya. At kung hindi dahil sa tulong ni Mr. Baltazar ay hindi niya alam kung paano sila makakabayad sa laki ng gastusin sa ospital. Ayaw na sana niyang ipaalam sa kanyang ina ang tungkol doon dahil dadagdag lang iyon sa isipin nito. At hindi makabubuti sa kalagayan nito ang mag-alala lalo na sa kalagayan nito ngayon. Asterisk alam kong hindi sapat ang ipon mo, Mira. Kaya sabihin mo sa akin kung saan ka kumuha ng pera para mabayaran ang kanuon kalaking halaga. Tiningnan niya ang ina na ngayon ay seryoso na rin ang mukha. Bukod sa lungkot na laging nakapaskil sa mga mata nito ay naroon na rin ang pagdududa. Pinaglapat niya ang mga labi saka ipinagtapat dito ang tungkol sa paglapit niya kay Mr. Baltazar. Tumanggaw-tango ito saka mapait na ngumiti. Kaya pala dinalaw niya ako sa ospital dahil humingi ka ng tulong sa kanya, malungkot na saad nito. Hindi mo na siya dapat inabala pa, anak. Marami na siyang ginawang tulong sa atin noon. Marami na tayong utang na loob sa kanya at ayokong isipin niya na inaabuso natin ang kabaitan niya. Ginagap ni Mira ang kamay ng ina at malungkot na tinitigan Leon. Siya man ay nahihiyang lumapit dito pero wala na siyang ibang malalapitan pa. Handa siyang magpakumbaba at alisin lahat ng hiya na mayroon siya at maging dignidad niya kung kinakailangan para sa ikabubuti ng kanyang ina. Nay, babayaran ko naman po iyon at pumayag po si Mr. Baltazar na bayaran ko paunti-unti ang lahat ng nagastos niya sa ospital, paliwanag niya. Ang totoo nga po niya na itutulungan niya raw po ako na ipasok sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya pagkatapos ko ng college. Pero paano ka pa makakapasok sa susunod na pasukan? Nasaid na ang perang pang tuition mo.
Paano ka pa makapagtatapos sa pag-aaral kung lagi na lang akong... Umiling si Mira at agad na pinutol ang sasabihin nito. Nay, huwag mo nang alalahanin, yun. Ako na po ang bahala sa pag-aaral ko. Ang dapat mong isipin ngayon ay ang kalusugan mo at kung paano mo tuluyang lalabanan ang sakit mo. Mapait itong ngumiti saka tumatainggong tumingin sa kanya. Marahan nitong hinaplos ang kanyang mukha at pinakatitigan iyon saka humugot ng malalim na paghinga. Gagawin ko ang lahat para tuluyan akong gumaling, anak. Ayokong makita kang nahihirapan, emosyonal na sambit ni Aling Linda habang marahang hinahaplos ng daliri ang maamong mukha ng kanyang anak. Marami ka nang isinakripisyo para sa akin at ayokong tuluyan mong gawin iyon habang nabubuhay ako. Nay, naiiyak na tawag niya rito. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang kanyang luha. Ako dapat ang gumagawa noon para sa iyo pero dahil sa sakit na ito ay ikaw ang sumasalo sa lahat ng responsibilidad ko. Kaya huwag lang mag-alala, lalabanan ko ang sakit na ito para sa iyo, para sa ating dalawa. Bahagya itong ngumiti at pinakatitigan siya. Basta ay pangako mo lang sa akin na hindi ka gagawa ng mga bagay na ikapapahamak mo, naintindihan mo. Nakangiti siyang tumango bilang pagsang-ayon sa kamahigpit na yamakap dito. Sa sinabi nito ay lalo siyang nagkaroon ng dahilan at lakas ng loob para magpursigi at itaguyod ang pangangailangan nilang mag-ina at hindi dapat sumuko. Thank you, Nay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Lumabas si Mira ng bahay pagkatapos siguraduhin na nakatulog na ang kanyang ina. Tiningnan niya ang lumang cellphone at kinalkula ang oras. 4 na oras ang trabaho niya sa fast food chain na pinapasukan niya pagkatapos ay didiretso naman siya sa bahay ng 2 batang itututor niya. Kailangan niyang magdoble kayod. At ang 2 trabaho na mayroon siya ngayon ay kulang na kulang pa para makaipon siya ng sapat na halaga para sa operasyon ng kanyang ina. Pero hindi siya pwedeng panghinaan ng loob lalo na't narinig niya mismo sa kanyang ina at ramdam na ramdam niya ang kagustuhan nitong gumaling mula sa karamdaman nito. Sigurado siya na makakagawa siya ng paraan para matuloy ang operasyon nito. Pagkatapos noon ay magiging normal na sa kanila ang lahat. Mapapanatag na ang loob niya at sisimulan na niyang tuparin ang pangarap na buhay para sa kanyang ina. Burn-ontong hininga siya at nakangiting tumangala. Lahat ay gagawin niya para matupad ang buhay na pinapangarap niya. Ang manumbalik ang kalusugan ng ina at maibigay ang magandang buhay para rito. Mira, gusto mo bang mag-sideline ulit sa catering namin next week? Tanong ng isa sa mga kamasahan niya sa trabaho na si Trixie. Kakatapos lang ng shift nila at naghahanda na siya para sa susunod niyang trabaho. Tinanggal niya ang sombrero upang sukliin ang nakabuhol niyang buhok. Nagmamadali siya dahil ayaw niyang malate sa oras ng pagtuturo niya. Hindi niya kasi matanggihan ng sabihin ng manager nila na kailangan niyang mag-overtime dahil kinulang sila ng crew dahil may emergency raw ang kapalit niya. Nakangiting tumango siya habang isinusuksok sa bag ang mga gamit niya. Isa si Trixie sa madalas magbigay sa kanya ng racket. May catering business kasi ang tita nito at karaniwang sa kanilang grupo kumukuha ng mga sideliners kapag kinukulang ito sa tao. Oo naman, saan? Nakangiting tanong niya. Hindi niya na kailangan pang alamin ang detalye ng tinutukoy nitong event. Sanay naman na siya at kabisado na ang trabaho roon. Sa Hills Country Club lang naman, sagot ni Trixie habang nangingislap ang mga mata. Girl, kasal lang naman, yun ni Joaquin Manzano, kinikilig na dagdag pa nito. Tiningnan niya ito sa kanaiiling na nakangiti. Sino naman, yan Joaquin Manzano na, yan at para kang bulate na binubudburan ng asin dyan. Birong tanong niya, inirapan siya ni Trixie sa kanakangising umupo paarap sa kanya. Hay nako, wala ka talagang alam kung hindi ang magtrabaho, no? Kaya wala kang kilalang celebrity eh. Nagkibit siya ng balikat at bale walang tinapunan ito ng matamis na ngiti. Girl, si Joaquin Manzano, yung super guwapo at sikat na car racer na anak ng mag-asawang may-ari ng mga mall dito sa Pinas. So, crush mo, ikakasal na nga, di ba? Aniya habang naglalagay ng pulbos sa mukha. Oo crush ko pero mas crush ko, yung pinsan niya. Si G. At sure ako na naroon siya sa kasal ni Joaquin. Kaya girl, kailangang maganda tayo sa weekend, ha? Malay mo, doon na, kung mapansin ng my loves ko at ikaw din, baka doon mo lang pala makikita ang the one mo, di ba? Bukod sa mga rich kids ang mga dadalo doon ang gagwapo kaya ng mga kaibigan noon.
Luka-luka, pati, koedenadamay mo, tumatawang sagot niya. Ikaw talaga, dyan ka na nga, baka malate pa, ko sa tutorial ko, nilang niyang sambit. See you tomorrow, MS Hopeless Romantic. Zay, ang cage mo talaga. Nakangusong sagot nito sa kanya saka iniikot ang mga mata habang itinataboy siya. Go, MS Reiktera ng taon. Kumaway siya rito at nakangiting lumabas. Kung mahaba pa ang oras niya ay sigurado siyang kung ano-ano na naman ang iko-kwento nito tungkol sa mga boys na natitipuhan nito na karaniwang na nitong topic sa free time nila. Halos 15 minutes ang biyahe niya bago makarating sa bahay ng tinuturuan niya na matatagpuan sa isang ordinaryong subdivision mula sa kanyang trabaho. Kailangan pa niyang lakarin ng halos 5 minuto mula sa kanto bago niya marating ang bahay na halos nasa kalagitnaan ng subdivision. Kambal ang tutis niya na inirekomenda sa kanya ng store manager nila. Kaibigan nito ang mga magulang ng mga bata at ng mga ilangan ng tutor ay siya ang unang naisip ng kanilang manager na ipasok dito. Pagdating sa bahay ay agad siyang pinapasok ng kasambahay at iniwan sila sa study room kung saan niya tinuturuan ang kambal. Kahit may kakulaitan ang dalawang bata ay masunurin at nakikinig naman ang mga ito sa kanya. Minsan nga lang ay sumasakit ang ulo niya sa sobrang kulit lalo na ng batang lalaki pero nakakatuwang nag-aalala ito at nagsusorry sa kanya kapag ipinakita niya na nalulungkot siya dahil sa ginawa nitong hindi maganda. Madalas naman ay hindi niya maramdaman ang pagod pagkatapos ng 2 oras na pagtuturo at pakikipagpatintero sa kambal. Sweet ang mga ito sa kanya lalo na ang batang babae na laging umiiyak tuwing magpapalim na siya para umuwi. Halos 1 oras pa lang ng pagtuturo niya ay dumating ang mga magulang ng bata. May biglaang lakad daw ang mga ito kaya kailangan niya muna itigil ang tutorial. Pinauwi siya ng maaga pero sobra pa ang perang ibinayad ng mga ito sa kanya para sa araw na leon. Nagpasalamat siya at nakangiting nagpaalam sa mga ito. Naisip niyang ibili ng masarap na ulam ang nanay niya kaya dadaan na rin siya sa palengke bago umuwi. Tamang-tama dahil maaga pa at mahaba-haba pa ang oras para makapag-bonding naman sila. Pero nang makalabas siya ng subdivision ay halos mapatalon siya sa pagkagulat nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril na kung hindi siya nagkakamali ay malapit lang sa lugar na kinatatayuan niya. Napatili siya at agad na tinakpan ng mga kamay ang magkabila niyang tenga. Sunod-sunod ang mga putok ng baril na halos ikabingi niya dahilan ng pagragasa ng matinding takot at kaba sa dibdib niya. Inilingga niya ang mga mata sa paligid. Maliwanag pa pero wala ni isang tao sa mahabang kalsada. Pati ang mga bahay na natatanaw niya ay nakasarado maging ang mga bintana ng mga ito. Muli siyang nakarinig ng malakas na putok ng baril na lalong ikinagulat niya kaya't hindi niya napigilan ang mapatili ng mas malakas. Kung hindi siya nagkakamali ay malapit lang sa kinaroroonan niya ang putok na iyon kaya halos manigas siya sa kinatatayuan. Lumingon siya at nanlalaki ang mga mata nang makita ang isang lalaking bigla na lang humandusay sa bandang likuran niya. Tinakpan niya ang bibig at mabilis na tumakbo papunta sa isang eskinita na may ilang dipa ang layo mula sa kinaroroonan niya. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hininga kaya't tumigil siya sandali para magkubli habang nanginginig ang katawan na sumandal siya sa pader. Nang halos bumabalik na sa normal ang paghinga niya ay sinilip niya ang lalaking nakataob pa rin sa kalsada hanggang ngayon. Nakadapa ito habang may mapulang dugong dumadaloy sa kalsada mula rito. Tingin niya ay hindi lang isa ang natamong bala ng baril ng katawan nito. Maya-maya ay narinig niya ang mabibilis na yabag na tila nagmamadali. Muling dumagundong ang dibdib niya sa kaba dahil sa pag-aakalang mga kaaway ng lalaking nakahandusay ang dumarating. Ayaw niyang masangkot sa krimen na iyon at sa kahit na anong klaseng gulo. At mas lalong ayaw pa niyang mamatay. Pero agad din napawi ang takot niya nang makita na mga armadong puls ang dumarating. Agad na pinuntahan ng ilan sa mga ito ang lalaking nakahandusay at maingat na sinisayat ang katawan nito habang ang ilan naman ay kumalat sa paligid. Kahit papaano ay nabawasan ang takot niya. Alam niya na ligtas na siya. Wala na rin siyang narinig na putok ng baril. Huminga siya ng malalim at akmang lalabas na nang biglang may humawak sa braso niya. Gulat na lumingon siya at napatingala sa may-ari ng malaking kamay na mahigpit na nakahawak sa braso niya. Huli na bago pa siya makasigaw upang humingi ng tulong. Mabilis nitong tinakpan ang bibig niya at sapilitang ipinasok sa bahay ng mismong pinagkukublian niya. Bitiwan mo ako,
Aniya habang pilit na nagpupumiglas habang nakatikip pa rin ang kamay nito sa bibig niya. Palabasin mo, ko rito. Maingat na isinara ng lalaki ang pinto na para bang takot na makalikhali yon ng ingay sa iyon inilok. Bahagyan nitong sinilip ang bintana at halos makaladkad pa siya nito. Doble ang takot na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon kaysa sa naramdaman niya kanina sa labas. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang mapapahamak ngayon. Marahas siyang binitawan ng lalaki sa kanya narinig ang pabagsak nitong upo sa upuan na kahoy. Agad naman niyang nasenggot ang pabango na hindi niya matindaan kung saan o kung kanino niya naamoy pagkatapos niyong ilayo ang katawan sa kanya. Sit down, utos ng baritonong boses nito na tila ba namamaos o dala ng pagod. Pati ang boses nito ay parang narinig na rin niya. Natatakot na napatingin siya sa loob ng bahay saka mabilis na nilingan ang lalaki. Tahimik itong nakayuko habang nakahawak sa tagiliran ng baywang nito. Nakasuot ito ng itim na sombrero at itim din na face mask kaya hindi niya makita ang mukha nito. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ko dinala rito? Lakas loob na tanong niya. Gusto niya sanang sumigaw para humingi ng tulong o tumakbo palabas pero natatakot siya rito at sa baril na hawak nito. Tumangala ito at tumingin sa kanya. Napakunot ang noo niya dahil pamilyar sa kanya ang mga mata nito. Sino ka? Wala naman siyang kaaway o naagrabyadong tao. At wala rin siyang kilalang tao na posibleng may kalaitan kaya wala siyang idea kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Pero ang katatapos lang na insidente kanina, biglang pamatak ang mga luha niya dahil sa naisip. Kung balak siya nitong ay hostage ay nanganganib ang buhay niya. Paano na lang ang nanay niya kung mapapahamak siya lalo na ang mamatay siya? Malamang ay isa ito sa bumaril sa lalaking nakahandusay. Siguradong gagamitin siya nitong pananggalang para makatakas sa mga pulis. Lumapit siya rito at nag-iwan ng ilang hakbang sa pagitan nila saka lumuhad sa harapan nito. Kuya, please, huwag mo kung gawing hostage. Hindi pa ko pwedeng mamatay. Kailangan pa ko ng nanay ko. Parang awa mo na. Hindi niya na natapos ang sasabihin ng bigla itong napamura. Sinundan niya ang tinitingnan nito at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang duguan nitong kamay habang mahigpit na nakahawak sa tagiliran nito. May tama ka ng baril. Lalong nanlaki ang mga mata niya nang alisin nito ang mask sa mukha nito pati na rin ang suot nitong sombrero. Ikaw, gulat na bulalas niya. Naniningkit ang mga mata nito na tumingin sa kanya sa kapaismid na ibinalik ang tingin sa tagiliran nito. Anong nangyari? Bakit ka may tama ng baril? Natatarantang tanong niya. Tumayo siya. Sandali tatawag ako, huwag lang lalabas. Napatigil siya at atubiling lumingon dito. Nakahawak pa rin ito sa tagaliran at tila hindi alintana ang pag-agos ng dugo doon. Nakapikit ito habang nakasandal sa matigas na sandalang kahoy ang likod nito. Biglang umahan ang takot sa dibdib niya. Hahayaan na lang ba niya na mauubusan siya ng dugo? Paano kung mamatay siya? Puno ng takot na kausap niya sa sarili. Ayoko nang makakita pa ulit ng patay sa harapan ko tulad ng lalaki kanina sa labas. Sir, kung ayaw mong humingi ako ng tulong para madala ka sa ospital at kung gusto niyong mamatay na lang dito aalis na lang ako. Wala naman akong atraso sa inyo para. Help me remove the bullet. Ano? Bulalas na tanong niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa isang nangingislap na kutsilyo na hawak nito. Nanginginig ang mga kamay na kusang kinuha niya iyon pagkatapos ng ilang minutong nakahang ang kamay nito sa ere habang iniaabot sa kanya ang patalim. Hindi ko kaya, paano kung, stop your what ifs and do it right now kung gusto mong makalabas dito. Napapikit-pikit siya, bakit ba siya inuutusan nito? Unang-una ay wala naman silang connection sa isa't isa at mas lalong wala siyang kinalaman sa pagkakabaril dito. Pareho silang napatingin sa may pinto nang marinig ang sunod-sunod na katok doon. Napalunok siya at tumingin sa kaharap niya. Nakatingin lang din ito sa kanya pero hindi katulad kanina ay walang emosyon na mababanaag sa mga mata nito ngayon. Tumayo ito at mabuhay na pumasok sa isang kwarto. Nakakunot ang noong sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan itong makapasok doon. May pagkakataon na siyang tumakas pero hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi siya makagalaw. Napapitlag siya nang muling marinig ang katok sa pintuan. Dali-dali niyang tinakpan ng una ng upuan na may bakas ng dugo sa kabinuksan ng pinto. Nakatayo mula roon ang dalawang poles na tila nagmamodel at may hinahanap. Ano pong kailangan nila?
May hinahanap kami, pwede ba kaming pumasok? Napalunok siya at pilit pinatatag ang boses. Hindi niya sigurado kung ang hinahanap ng mga ito ay ang lalaking nasa loob pero kung sino man ang tinutukoy ng mga ito ay hindi siya pwedeng makialam. Teka lang, mga sir. May search warrant po ba kayo? Kinakabahan niyang tanong. Bahagya siyang sumilip sa labas ng eskinita. Bakas sa mukha niya ang kaba at takot habang nakatingin sa labas. Napansin naman iyon ng pulis at inakalang dala ng mga putok ng baril kani-kanina lang ang dahilan ng na-airbose ng dalaga. Wala, sige, isara mong mabuti ang pinto. Hindi pa namin nahuhuli ang sospek at maaaring nasa tabi-tabi lang iyon. Nagmamadaling sagot ng isang pulis pagkatapos ay patakbong umalis sa harapan niya. Mabilis niyang isinara ang pinto saka napabuntong hininga. Kinuha niya ang bag na hindi niya namalayan na nalaglag na pala sa sahig. Pinakiramdam niya muna ang sitwasyon sa labas. Tingin niya ay tapos na ang gulo at boses na lang ng mga tao na nakikiusyoso ang naririnig niya. Niyakap niya ang bag. Tiningnan niya ang nakasaradong pinto kung nasaan ang binata. Kinagat niya ang labi. Hindi niya alam kung tama ang gagawin pero ayaw niyang masangkot sa gulo. Umiling siya saka nagpas siyang lisanin ang lugar. Lumabas siya at isinara ang pinto pagkatapos siguraduhin na walang tao sa labas pero hindi pa siya nakakalayo ay napahinto siya. Naalala niya ang mukha ng binata. Ang butil-butil na pawis nito sa noo at namumutla nitong mga labi. Bakas sa itsura nito ang iniindang sakit dulot ng bala na nasa katawan pa rin nito. Kung hindi matatanggal ang balang leon ay sigurado siyang ikamamatay nito. Huminga siya ng malalim saka nagpas siyang bumalik sa bahay kung saan niya iniwan ang binata. Mabuti na lang at hindi niya na-lock ang pinto kanina dahil sa pagmamadali niya. Mabilis siyang pumasok at tinungo ang kwarto. Kumatok siya ng ilang beses pero walang sumasagot sa loob. Ilang beses pa siyang kumatok pero nanatiling tahimik sa loob. Hinawakan niya ang doorknob at tuluyang binuksan iyon nang pumihit ito. Pagpasok niya ay nakita niya ang isang balto ng katawan na nakahiga sa sahig na tila walang malay. Sir Mateo, Sir Mateo. Pumasok siya at muling tinawag ang binata pero hindi pa rin ito sumasagot. Mabilis siyang lumapit rito. Hinawakan niya ang braso nito at pilit na itinihaya ang nakatagilid nitong katawan. Inilapit niya ang tenga sa mukha nito upang siguraduhin kung humihinga pa rin ito. Nakahinga siya ng maluwag nang masigurado na buhay pa ito. Hindi niya alam kung nawalan ba ito ng malay o sadyang nakatulog lang. Sir, gising. Hindi ko alam ang gagawin sa iyo, namumurob lamang sambit niya. Tiningnan niya ang tagiliran nito na patuloy pa rin ang pagdurugo. Kinikilabutan man siya sa nakikitang mapulang likido ay pilit niyang pinalalakas ang loob. Wala siyang magawa kundi gisingin ito at pilitin na dalhin sa ospital. Kung magmamatigas pa rin ito ay hihingi na siya ng tulong sa kapitbahay. Ano ba, huwag niyo naman ako takutin. Paano kapag namatay ka? May kamag-anak ka ba? Asawa, sunod-sunod na tanong niya habang tinapatapik ang pisngi nita. Wala siyang sagot na nakuha mula rito at nanatili lang na nakapikit ang mga mata nito. Diyos ko, bakit ba kasi ngayon pa nangyari, At sa akin pa talaga natapat. Tumunghay siya at sinapo ang sariling noo habang tinitigan mabuti ang binata. Kinagat niya ang labi habang nag-iisip. Niyuko niya ito at sinimulan kapain ang bulsa ng binata at tiningnan kung naroon ang cellphone nito. Pinunasan niya ang sariling noo dahil sa pawis. Maliit lang ang kwarto, sarado ang nag-iisang bintana kaya't walang hangin ang pumapasok sa loob. Hindi na rin niya magawang buksan ang electric fan dala ng matinding na airbose na anumang oras ay baka mamamatay ang binata sa harapan niya. Nang makapa ang cellphone sa bulsa ng pantalon nito ay agad niyang ipinasok ang kamay doon pero hindi pa man niya lubusang nakukuha iyon ay biglang may humablat sa palapulsuhan niya. What are you doing? Paos ang boses na tanong ng binata na hindi niya namalaya na nagising na pala. Hinahanap ko ang cellphone mo. Kailangan natin ipaalam sa kamag-anak mo ang nangyari sa iyo. Wala akong kamag-anak, saad nito habang pilit na bumabangon. Bahagya itong umiwi at biglang nasapo ang tagiliran. Napangiwi si Mira habang mabilis na inalalayan ang binata. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang mas maraming dugo na umagos mula sa tagiliran nito. If you plan to keep on watching me die, then suit yourself. Masungit na sambit nito na tila binaliwala ang sakit ng bahagi ng katawan na mayroong tama ng baril.
Tumayo ito at umupo sa kama pagkatapos ay hinubad ang suot nitong puting t-shirt na halos maging pula na ang kulay dahil sa dugo. Napakurap-kurap siya at bahagyang iniiwas ang tingin dito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng hubad na katawan ng lalaki. Napalunok siya habang naalala ang katawan ng modelong lalaki na minsan niyang nakita sa magazine na dala ni Trixie. Pareho lang ang katawan nito sa modelong leon pero nakakakaba pala ang makakita ng ganoon sa personal. Ipinilig niya ang ulo at iwinaksi ang nasa isipan. Sa kilos nito ngayon ay mukhang nag-overthink lang siya. Hindi pa man niya nakikita ang sugat nito ay nasisiguro niyang malubha iyon dahil sa dami ng dugo na lumabas doon pero bakit parang nakagat lang ng aso ang reaksyon nito ngayon. Hindi ka pa umaalis, tutulungan mo ba ko? Napalunok siya at napilitang lingunin ito. Akala ko kasi, malubha ang lagay mo, wait. Anong ginagawa mo? Nakita niya na kinuha nito ang patalim na iniabot sa kanya kanina na tinutukoy nitong gamit para alisin ang bala sa tagiliran niya. Inilapat nito ang kutsilyo sa katawan at tingin niya ay tinatanya nito ang bahagi ng may tama ng baril. Aalisin ang bala, ano pa? Masungit na sagot nito. Mukha naman wala akong mapapalasa, kaya ako na ang gagawa, you may leave. Hindi niya pinansin ang pagsusungit nito dahil baka dala lang iyon ng pagkakabaril dito. Nanlaki ang mga mata niya nang sinimulan nitong itusok ang dulo ng kutsilyo sa tagiliran nito kaya agad siyang napatalikod habang pigil na pigil ang sarili na mapasigaw sa gulat. Nilingan niya muli ang binata. Mariin itong kinakagat ang labi na tila paraan nito para maibsan ang hapdi ng ginagawa. Napangiwi siya at muling tumalikod dahil hindi niya kayang tagalan na panoorin ang ginagawa nito. Lumabas siya ng kwarto at mabilis na naghalungkat ng gamit sa kabinet. Wala siyang alam sa mga ganoong bagay pero naisip niya na kailangan nito ng gamot para sa sugat. Isa-isa niyang hinalungkat ang mga kabinet sa kusina maging sa sala upang maghanap ng medicine kit. Nasa po niya ang ulo nang sa wakas ay nakita niya ang hinahanap. Tumingin siya sa pinto ng kwarto nang marinig ang malutong na mura sa loob. Napapikit siya at agad na pumasok doon dala ang nakuhang medicine kit at isang planggana na may lamang tubig. Nakayuko ang binata na ngayon ay nakatitig na sa bala ng baril na nasa kamay nito. Lumapit siya rito at paluhod na dinaluhan ng sugat nito na patuloy na nagdurugo at maingat na pinahiran ng gamot na pampaampat ng dugo. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa kabinet na malapit sa kama. Asan ang mga towel mo rito? Nilingan niya ang binata nang hindi ito sumagot. Nakatingin lang ito sa kanya na natila walang balak na sagutin ang tanong niya. Napailing na lang siya at muling ibinalik ang atensyon sa paghahanap. Ilang sandali lang ay nakita niya ang nakasalansan na mga puting tuwalya. Kumuha siya ng isa roon saka bumalik sa kinaroroonan ng binata. Nakasunod pa rin ang mga mata nito sa kanya. Inayos niya ang unan saka inutusan ng binata. Humiga ka muna at lilinisin ko ang sugat mo dito, turo niya sa pinagsalansan niyang unan. Tumagilid ka. Akala niya ay hindi pa rin ito kikilos at titigan lang siya pero sa huli at sumunod din ito at hinayaan siyang tulungan ito upang makahiga siya ng maayos. Kinuha niya ang towel at sinimulang linisin ang sugat. Napapangiwi siya habang ginagawa iyon dahil pakiramdam niya ay siya ang nasasaktan sa laki ng sugat nito. Masyadong nakatutok ang atensyon niya sa maingat na paglilinis ng sugat nito kaya hindi niya napapansin ang walang kurap na pagmamasid sa kanya ng binata. Ilang minuto siyang seryoso sa ginagawa. Pagkatapos niyang linisin ang sugat ay nilagyan niya iyon ng gasa. Paisang tumayo siya at pinahid ang noo. Ayan, okay na siguro sa ngayon, yan para hindi na damyugo pansamantala pero kailangan mo pa rin pumunta sa ospital para mabigyan ka ng tamang gamot. Tingin niya ay hindi naman ganoon kalubha ang tama ng bala pero hindi pa rin sila sigurado kung gaano kalaki ang pinsala nito lalo na kung may naapektuhan sa organ ng katawan nito. Salamat, you may go. Napakunot ang noo niya. Ganito ba ang ugali niya? Akala ko pa naman ay mabait siya. Pero mukhang magkamali yata ako ng impresyon sa kanya noon. Nagpasalamat nga pero labas naman sa ilong. Yun na, yun. Bulong niya. Wala akong cash dito. Ibigay mo sa akin ang account number mo at ita-transfer ko na lang ang bayad sa paglilinis mo sa sugat ko. Halos magdikit ang mga kilay niya dahil sa narinig. Hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Sorry, sir, pero tulong po ang ginawa ko at hindi trabaho para bayaran niyo. That's it. Come on,
wala nang libre sa panahon ngayon, sarkastikong saad nito. Pinaglapat niya ang mga labi at huminga ng malalim upang pigilan ang inis na nagsisimulang umahan sa dibdib niya. Simpleng thank you lang sana, okay na. Pero kung madami ka naman palang pera, tumigil siya sandali at tumingin sa kabuuan ng kwarto. Kung pagbabasehan ang bahay na ito ay masasabi niyang hindi nagkakalayo ang estado nila sa buhay. Pero ang pagkakaiba nga lang ay may accent ang pagsasalita nito at may kakaibang dating ang kilos at ugali nito na para bang hindi angkop sa lugar na tinitirhan nito. Dagdag pa ang kilos nito ng araw na makilala niya ito sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Mr. Baltazar. Binaliwala niya ang naisip saka muling hinarap ang binata na matamang nakatingin sa kanya. Bahagya niyang inirapan ito. Never mind, aalis na ako. Hindi niya nahinintay ang sagot ng binata. Diretso siyang lumabas ng bahay at hindi man lang lumingon muli. Ano kayang problema ng lalaking yun? Siya na nga ang tinulungan, parang siya pa ang galit. Mahinang sambit niya habang naglalakad palabas. Napansin niya na tahimik na sa labas at malinis na rin ang kalsada. Wala na ang mga pulis maging ang katawan ng lalaking nabaril kanina. Pero may ilan pa rin mga tao na hanggang ngayon ay nag-uumpukan at pinag-uusapan ang katatapos lang na aksidente. Hindi niya pinansin ang mga iyon at tuloy-tuloy na naglakad papuntang kanto kung saan siya mag-aabang ng jeep pauwi sa kanila. Naiinis na napabuntong hininga siya nang makita ang oras. Hindi na siya makakadaan sa palengke para bumili ng ulam na gusto niyang lutuin para sa nanay niya. All thanks to you, Mateo Cervantes. Enjoy your meal, ma'am. Sir, nakangiting sambit ni Mira pagkatapos ay lapag ang food tray na dala niya sa ibabaw ng mesa na inuukupan ng dalawang matanda. Matamis ang ngiting tinanguan siya ng matandang babae pagkatapos ay malambing na bumaling sa asawa at sinubuan ito ng French fries. Sandali niyang pinagmasdan ang mga ito sa kalumayo at tinungo ang isang table para linisin iyon. Napapalingon siya sa mag-asawa at hindi niya mapigilan ang lalong mapangiti. Naririnig pa rin kasi niya ang palitan ng mga ito ng matatamis na salita. Siguro kung hindi namatay ng maaga ang tatay niya ay ganito rin ang mga magulang niya pagtanda ng mga ito. Napalitan ng lungkot ang nakangiti niyang mga mata at bahagyang napailing ng muli niyang maalala ang kanyang tatay. Miss na miss niya ito. Alam niya na habang buhay niya nang mararamdaman ng lungkot at puwang sa puso niya para sa pangungulila sa ama. Mira. Naputol ang malalim na pag-iisip niya nang marinig ang impit na tili ni Trixie habang papalapit sa kanya. May hawak itong tray na puno ng laman ng mga pinagkainang plato. Tingnan mo andyan na naman, yung poging customer na hawig ng my loves ko. Sino? Baliwalang tanong niya habang patuloy na pinupunasan ang lamesa. Kinuha niya ang tray at humakbang patungo sa kitchen area. Sumunod naman sa kanya si Trixie at ipinatong na rin sa counter ang daladala nitong tray. Girl, ayon yung malapit sa entrance. Kasama na naman niya, yung batang paslit. Sinundan ni Mira ang tinitingnan nito pagkatapos ay nilingan niya si Trixie upang kumpirmahin kung tama ang tinitingnan niya sa tinutukoy nito. Minsan gusto ko na rin magpanggap na pulubi Baka sakaling makasalo ko rin siya sa pagkain, naiiling na sambit nito na hindi na yata kumukurap. Alam mo ba kung sino-sinong bata ang nililaber niya? Karamihan sa kanila ay mga nagtitinda sa kalye. Pero, yan yata ang paborito niyang kasama. Sly palagi ang madalas kong nakikita na kasama niya kahit sa labas. Alam mo, kung hindi lang talaga malakas ang dating niyan, iisipin ko na anak niya yan. Napakunot ang noo ni Mira na tumingin kay Trixie. Tumabingi ang labi nito habang nakahawak ang isang kamay sa baba na tila napakalalim ng iniisip. Ibinalik naman niya ang paningin sa lalaking tinutukoy nito at sa batang kasama nito. Ngayon niya lang nakita ito roon, hindi katulad ng nabanggit ni Trixie na madalas itong kumain doon kasama ang kung sino-sinong bata. Hindi kaya nagkakamali lang ito. Well, what a small world. Nakita na naman niya ito. Ang lalaking tinulungan na nga niya pero sinungitan pa siya. Masayang nagkukwentuhan ng dalawa at mukhang aliw na aliw ang binata sa bata. Kung hindi siya nagkakamali ay yun din ang batang nakita niyang kausap nito noong unang araw silang nagkakilala. Wala sa sariling napangiti siya. Mukha naman mabait ito. Siguro ay may 10 lang ito ng araw na mabaril ito. Teka, magaling na kaya ang sugat niya. Napatingin siya sa tagiliran nito.
Hindi niya mabakas sa porma nito ang pinagdaanang insidente. Ilang araw na nga ba ang lumipas mula nang nangyari ang bar ilang iyon? 4 na araw, paimpol pa niyang binilang ang daliri. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya ang nangyari. Kung ano ang kinalaman nito sa insidenteng Leon. Biktima lang din ba ito o talagang sangkot ito sa krimen na iyon? Girl, tingin mo, anak kaya niya, yan. Kasi lagi niyang kasama eh. Saka tingnan mo, tuwang-tuwa siya kahit ang Dungeons noon bata. Hindi kaya anak niya talaga, yan pero hindi niya lang maamin sa bata. Gulat na napalingon si Mira sa kaibigan. Ano, seryoso ka ba talaga sa tanong mo? Paano ka naman umabot sa conclusion mo na, yan? Natatawang tanong niya. Kasi tingnan mo naman, ang gwapo niya at mukha rin naman may kaya sa buhay kahit simple lang ang damit. Kung bihisan mo nga, yan ng suit tulad ng mga mayayaman baka isipin ko na siya talaga, yung my loves ko na sa magazine ko lang nakikita noon. Pero imposible naman kasi na siya, yun dahil paano naman mapapadpad dito ang mga kaibigan ni Joaquin Manzano at kakain kasama ang mga batang paslit na kahit ako ay hindi yata gaganahan kumain. Tapos, nakatikwas ang isang kilay na tanong niya. Saplode din, sa isip niya. Wala naman siyang nakikitang masama o kaimposiblehan na mapadpad sa mga ganoong kainan ang mga bigatin o mayayamang tao na tinutukoy nito. Marami nga siyang nababasa na mga kilala at malalaking negosyante na nakikihalubilo sa mga mahihirap. Lalo na ang mga politiko. Siyempre, dagdag karisma para lalong lumakas ang negosyo o makuha ang loob ng masa. Malay ba niya kung isa ang Mateo Cervantes na ito sa mga mapagpanggap na tao? Baka may balak na tumakbo sa politika. Naisip niya. Pero nakita na niya nagbahay nito. Totoong mahirap lang din ito. Kaya kung sa hitsura ang pag-uusapan ay baka may lang talaga ito kaya ganoon ito kagwapo at kakinis ang balat. Hindi mo, gets. Nakatikwas ang ngusong tanong nito sa kanya. Malay mo anak talaga niya, yan na hindi lang maipakilala o maamin sa bata. Kasi bata pa siya at mayaman. O paano kung ayaw ng mga magulang niya sa ina ng batang yan kaya nagpapanggap na lang siya na nagmamagandang loob sa bata. Naiiling na paliwanag nito sa kananlaki ang mga mata na napatikip sa bibig. Oh my, paano kung si my loves talaga, yan. Kaya matagal na akong walang balita sa kanya at wala na rin siyang exposure sa media dahil itinakwil na siya ng mga magulang niya dahil nakabuntis siya ng isang hampas lupa. Hindi niya mapigilan ang matawa sa sinabi nito kaya agad niyang tinakpan ang bibig at tumingin sa paligid. Baka mapansin sila ng manager nila na nagkukwentuhan lang. Tinampol niya ang balikat nito. Ewan ko sa, kakapanood mo ba, yan ng mga teleserye o kababasa ng mga romantic novel. Liling-iling na tinungo niya ang mesa ng kakaalis lang na customer at sinimulang linisin iyon. Sumunod pa rin sa kanya si Trixie na ngayon naman ay nagsisimula ng magmop ng sahig at paimpol pa rin bumubulong sa kanya. Pero sa tingin mo, may point ako, di ba? Anito na hindi pa rin inaalis ang mga mata sa binata. Diyos ko, sana naman ay mali ako. Paano na lang kung ang my loves ko nga, yan. Magiging single rich super hot tita na lang siguro ako pag nagkataon. Mariin niyang pinaglapat ang mga labi upang pigilan ang tumawa ng malakas. Sira ka talaga, ewan ko sa, Naliling na iniwan niya si Trixie pagkatapos ligpitan at linisin ang mesa habang natatawa pa rin sa mga sinabi nito. Pagkatapos ng shift ay sabay silang lumabas ni Trixie. Halos kakalabas lang nila nang may tumigil na motor sa harap nila. Ngumuso si Trixie at lumingon sa kanya. Nandito na ang papa ko. Alam mo na, sobrang Diyos ako kasi kaya takot na madagat ang pinakamaganda niyang anak. Paano pa ako magkaka-boyfriend sa lagay na tukong bantay sarado ako? Kinagat niya ang pang-ibabang labi habang pidgel na pidgel ang tawa pagkatapos ay tumingin sa papa nito na nakakunot ang noo pagkatapos marinig ang sinabi ng anak. Ikaw talaga, ikaw itong sobrang curlpot, ayaw mong mamasahe. Nakangiting biro nito na nagkunwaring paalis na. Bantay sarado pala, ha? Aalis na ko. Umuwi ka mag-isa. Papa naman. Hindi na mabiro, malambing na sambit nito saka mabilis na umangkas sa likuran ng motor. Alam mo naman na may pinaglipunan ako ng sweldo ko Saka ayaw mo noon, hindi ko nahihingin sa yung gusto ko bilhin. At sigurado ka rin na hindi pa mananakaw sa ang Diyosa mong anak.
Yamakap ito sa likuran ng ama saka binigyan ng mabilis na halik ang pisngi nito na ikinangiti naman ng matanda habang naliling. Bye, Mira, ingat, see you tomorrow. Ani Trixie na komandat pa pagkatapos ay nag-flying kiss sa kanya. Nakangiting tumanggo si Mira at kumaway sa mga ito. Ingat ka sa pag-uwi, Mira, ha? Mauna na kami ng anak ko, nakangiting bilang sa kanya ng matanda. Salamat po, Tito, ingat din po kayo. Pagkaalis ng mag-ama ay saka lang siya nagsimulang maglakad papunta sa kabilang kalsada upang mag-aabang ng jeep. Patawid na sana siya nang may hamarang sa harapan niya kaya napatigil siya. Ate, napayuko siya sa batang tumawag sa kanya nang ngiting-ngiting nakatingala sa kanya. Sandali niyang pinagmasdan ang mukha nito at agad naman niyang naalala ito. May hawak na isang tangkay ng rosas ang bata na nakabalot sa plastik at nakangiti pa rin na iniaabot sa kanya. Kumaibot ang bibig niya at sandaling nag-isip saka dumukot sa bulsa niya. Flowers naman ngayon ang tinda mo. Sige, bibilhin ko na, yan, teka, magkano ba yan? Kinuha niya ang wallet at nagbilang ng barya doon. Naisip niyang ibigay sa nanay niya ang bulaklak. Mahilig kasi itong magtanim ng mga rosas noon at sigurado siya na magugustuhan nito iyon. Hindi ko po ito ibinebenta sa inyo, ate, inusenteng sambit nito habang nakangiti. May nagpapabigay po nito sa inyo. Sa akin, turo niya sa sarili at sandaling lamingas sa paligid. Sure ka ba na ako ang tinutukoy ng nagpapabigay niyan? Nakakatanggap naman siya noon ng bulaklak pero madalas ay kapag Valentine's Day o birthday niya at galing iyon sa classmate niya o di kaya ay mula sa makulit nilang customer. At sa lahat ng pagkakataon na iyon ay ang mga ito mismo ang nag-aabot sa kanya. Opo, ate, may message pa po o. Di ba ikaw si Ate Almira? Bahagyang napaawang ang labi niya at kinuha ang maliit na card na nakasabit sa bulaklak at binasa ang nakasulat doon. I'm sorry, Almira,